Yo, what's up mga tropa, no? So ituturo ko lang or isi-share ko sa inyo kung ano yung gamit ko na laminating film. At tiyak ko na makakamura kayo dito at quality etong laminating film na to. At unang-una, kung meron kayong laminating business, no, ang bibilihin nyo, kailangan lagi kayong merong long na laminating film. Kung ayaw nyo ng long, kasi medyo mahal-mahal, kagaya ko, medyo namamahalan ako sa long, ang binibili ko lang ay A4 na laminating film at 200 microns. At eto nga, nakikita nyo sa isa nating camera. Ayan, i-unbox natin etong binili kong laminating film na 250 microns na napakamura lang at sinasabi ko sa inyo dito na lang din kayo bumili at etong brand na yung gamitin nyo. Etong video na to ay hindi sponsor, no, pero baka naman, no. So buksan na natin etong laminating film ko na A4. Ang brand nga pala nito ay Yasen. At eto ay pangalawa ko palang bili na laminating film dahil medyo hindi naman talaga nung kalakasan, no. Yung una kong bili nito ay umabot din ng 2 years. So panalong-panalo na ako doon sa 2 years na yun kasi ang dami ko nang naging customer dahil lang sa isang buong laminating film na yun. At sinasabi ko sa inyo, wag na kayong bumili ng mga nakaroll dahil ang pangit noon at isa pa, mahahassle pa kayong mag-cut ng mag-cut. At eto lang ang bilihin nyo, A4 or kaya yung long. Kasi yung long, pwede nyo siyang putulan, pwede nyo gawing short, pwede nyo gawing A4. Para sa akin kasi medyo namamahalan ako sa long at saka wala naman masyadong customer na nagpapa-laminate ng long, sobrang bihira. Kaya A4 lang yung binibili ko. 250 microns, 100 sheet na siya. Sobrang tagal ko na namang magagamit to. Sobrang sulit neto. Tsaka sinasabi ko sa inyo, dapat meron din kayo nung 4R na laminating film pang backup. Yun, napakamura lang din nun. Yasen lang din ang binibili ko. Around mga less 200 lang yun, 100 pieces na, sobrang goods. Eto, nabili ko lang to ng 600 plus, parang 690. Papakita ko na lang sa inyo yung screen. Ayan yung presyo kung magkano ko to nabili at nagamit ko pa yung mga voucher ko, no. At sinasabi ko sa inyo, wag kayong bibili doon sa napakabudol na vlogger, napakamahal niyang magbenta, no. Sana hindi talaga magkasakit yung mga nagbebenta ng sobrang mahal. At gaya nga na sinabi ko, dapat meron kayong mga stock na A4 na size dahil itong mga A4 na size, gagamitin nyo lang to kapag meron kayong mga customer na nagpapalaminate ng mga ID na medyo oversize sa standard na size. Ito naman yung parang standard size ng ID. Dapat meron din kayo nito. Ang size nito 70mm by 100mm. So kung nakikita nyo sa kabila kong screen, nung last time kasi naubusan ng stock ng ganitong size na laminating film, kaya yung QWAF yung nabili ko. Etong QWAF medyo mahal siya ng konti dito sa Yasen. Naubos na kasi yung Yasen ko na ganito, hindi ako nakabili, out of stock. Kaya sinubukan ko tong QWAF. Maganda naman talaga yung QWAF na laminating film na ganito sa QWAF. Kaso medyo mahal talaga siya. May pagkamahal siya ng konti. Siguro ito nabili ko ng less 100. Ito parang nabili ko siya ng 130. Parang 30 pesos ata yung price difference niya. Wala, no choice. Kailangan ko magkaroon ng stock ng ganyan. Hindi ko na inantay mag-restock yung Yasen. Kasi Yasen talaga yung binibili ko. Pero eto, no, yung A4 na size. Ito yung A4 na size. Dapat meron din kayo nito. Make sure na 200 microns yung bibilihin nyo palagi. Kasi yung manipis, 120 microns ata yun. Napakanipis niya, tsaka napapangitan ako. Sobrang bitin. Bitin yung pagka-protect niya dun sa laminate. Manipis pa. Kaya 250 lagi yung binibili ko, no. Para sa pag-laminate naman, additional tips na lang din. Gawin yung 130 yung temperature nyo. Papainitin nyo ng 130. Tapos, pagka umilaw na, gawin yung 120, tsaka nyo siya isalang. Ayun, ganun lang yung gagawin nyo. Meron na tayong mga video tungkol sa pag-laminate. Eto, shinare ko lang sa inyo kung ano yung ginagamit ko. Ito lang yung ini-stock ko palagi, 4R at saka A4, etong A4 at etong standard size ng ID. Pagka meron ka nito, all goods na lahat, hindi mo na kailangan mag-cut. Magka-cut ka pa dito, syempre, yung mga sobrang haligi-haligi na lang, yung mga konti-konti. At isa pang tip additional, dapat meron ka netong puncher, yung corner puncher. Kasi yung mga corner niyan, kailangan maganda, hindi matulis, hindi nakakatusok, kailangan round.
yung corner. Eto, kailangan mo na ito. Ayan, shinare ko na sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko. Ito yung bilihin nyo. Sa Lazada lang to lahat binili at saka sa mga Shopee. Bibigyan ko na lang kayo ng link sa description kung gusto nyo ring gayahin yung mga product ko. Additional din to. Yun, like, share, and subscribe. Comment down below kapag meron kayong mga tanong dyan, no? At kung gusto nyo mag-avail ng Canva Pro. Bye-bye!